Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Kyle Kuzma ay bumisita nga sa ating bansa kumakailan lang at dito ay nabanggit niya na gusto niya nga daw na maglaro para sa ating national team ng Gilas Pilipinas. Ito nga ang mga eksaktong sinabi niya. If I didn't play for Team USA, I mean I could rock out with JC. That would be cool. Yan nga mga kaibigan ang sinabi ni Kuzma nang matanong sa posibilidad na maglaro para sa Gilas. So ano nga bang kailangan na mangyari upang makapaglaro si Kuzma para sa ating national team? Una ay ang kanyang naturalization. Wala ngang dugong Pinoy si Kuzma kahit nakahawig na si James Reid. Ibig sabihin ay makakapaglaro lang siya bilang naturalized player sa ating national team. Ibig sabihin din ito ay hanggat hindi nagiging local player si Jordan Clarkson, hindi sila pwedeng maglaro ng sabay sa isang tournament. Maliban na lamang kung sa Asian Games, sunod ay kailangan matiyak ang clearance niya sa FIBA dahil minsan na din siya naglaro para sa Team USA at medyo mahirap nga ito dahil nakita natin na na-deny si Thon Maker na maglaro para sa South Sudan dahil naglaro na siya noon para sa Australia. Subalit may mga cases naman na tulad nila Eric Gordon na naglaro na para sa Team USA at pinayagan pa din na maglaro para sa Bahamas. So may chance nga mga kaibigan subalit hindi ito magiging madali. At sunod naman ay ang malaking salapi. Asahan nga na napakalaki ng hihingin na bayad ni Kuzma dahil sinusugan niya nga ang kanyang kontrata sa NBA kung maglalaro siya para sa ibang team. Ganun pa man, it's one thing to say na gusto mo na maglaro para sa isang team. It's another thing to show na gusto mo talaga ito. Willing nga ba siya na mag-attend ng full training camp sa kabilang parte ng mundo? Willing nga ba siya na isakripisyo ang kanyang off-season para sa ating national team? Ito nga mga bagay na kailangan masagot bago tayo maniwala na gusto na talaga na maglaro para sa ating national team. Tiyak nga na magiging malaking tulong sa atin ang kanyang talento. Subalit kung wala din naman sa puso niya na maglaro at gugustuhin niya lamang ito para sa extra sahod tuwing off-season, posibleng hindi nga maging maganda ang kalabasan nito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan? Isama na din natin sa update na ito na trending ang statement ni Trae Young na kung 6'8 lang nga daw ang kanyang height ay sa palagay niya ay siya ang magiging greatest player of all time sa basketball. Isang statement na iniisip nga ng iba bilang patama sa kanyang batchmate at katrade noon na si Luka Doncic. Ganun pa man natawa lang nga ang madami sa statement ni Trae Young dahil isa nga itong pahayag na kumbaga what if situation. At alam din naman ng iba na malamang ay hindi niya nga madedevelop ang ibang skill set na malamang inaral niya dahil sa kanyang kakulangan ng height. Si Trae Young ay tila ba nagkaroon ng solid performance na makapasok sila sa East Finals. Subalit matapos ito ay hindi na nga umangat pa ang Atlanta Hawks sa contender level kahit na nag-average pa din si Trae Young last season ng 25.7 points and 10.8 assists per game. Napapadalas din nga ang pangalan niya sa mga trade rumors at inaasahan na matitrade na siya bago pa sumapit ang trade deadline ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo sa pahayag ni Trae Young na siya nga daw ang greatest of all time kung 6'8 lamang ang kanyang height?